Ako urong dito, and I said I would stake my honor, my life, and even the presidency. Kumusta? Good morning! Ay, alam ko ho, day off ho ninyo dyan at pahinga dahil ngayon ay pista opisyal. So okay lang ho, maghilata kayo dyan sa inyong kama, yung pakaangkaang kayo sa inyong bahay. Because today is holiday nga, bayan. Doon sa mga OFW naman namin, na mga nakatutok ko sa atin. Holiday po ngayon dito sa ating bayan. Ala pong pasok. Bueno, sasamahan ko na lang kayo sa loob ng 2 oras po ninyong pakuya-kuya ko dyan sa inyong tahanan. Sa mga OFW naman sa inyong pagtatrabaho. At good morning, good afternoon, good evening, whatever the case may be, saan man kayo dako naroon, welcome and good morning. Good morning muna sa aking kaibigan, Singinoong Jonathan So. Good morning! Ang Pangulo at Chief Executive Officer ng JC Premier Business International. Good morning, paring Joe! At good morning din sa mga ka-JCs. Ay, good morning din. Happy Kong Hei Fat Choi daw. Galing po sa ACT-CIS Party List 101. Mula kina nominee Eric Goyap, Jocelyn Tulfo at Miss Nina Taduran. Ang mga kakampi ng inaapi, inaabuso at inagrabyado. Happy Chinese New Year daw po sa inyong lahat. At syempre, good morning. Nagpapakibati po kami. Lagi po kami nakikinig habang bumibiyahe sa Tiplex at SCTEX. Mga bus driver po ng Parta Super Deluxe. Hindi naman ninyo kakompetensi siguro ang Batasan Bus Line. Iba naman kasi. Hindi ito, diretso yung Batasan Bus Line, pababa eh. Hindi. Ito ay sila, Parta Super Deluxe, biyahing Lawag, Ilocos Norte, Cubao. Bigan, Ilocos Sur, Cubao. Abra, Cubao. Pasay, Abra. Pagudpod, Pasay at Lawag, Pasay. Isama na rin po daw mga driver ng Dominion Lines via Tiplex Posurubio na ang linya ay Bigan, Cubao at Abra, Cubao. Alain mo. At good morning na rin po sa, syempre, doon sa mga taga-Batasan Bus Line. Mukhang wala yatang biyahe ang Batasan Bus Line kagabi. Yung 3 bus nila ay nakatenga lang. For maintenance yata, walang bumiyahe kagabi. Colonel Joel Villanueva, sir, good morning. Wala akong biyahe, di ba? Malungkot yung mga konduktor at saka driver ng Batasan Bus Line. Wala silang biyahe kagabi. So, ginawa nila, nag-maintenance nila. Chinek yung mga gulong, karburador, lahat, preno, at pininturahan. Kasi dati pintura nung puti, kulay itim na ngayon. Batasan Bus Line. At yung yung ilaw sa loob ng bus, puti. Ginawa na rin pinintura na kulay pula. At good morning! Naku, Diyos ko po. Ay, yung mga naghahanap para yung mga mahilig sa mga matatamis dyan, ay, juicy homemade sweets. Naku, kalaay mo talaga. Parang advertisement ito. Affordable dessert. Malos Marshmallows Graham Balls. Graham cake with juicy mango. Patikim mo na kasi yan. Anak ng baka, tinago mo pa doon. Sino titikim ng daga? For more information and order, visit their Juicy Home Sweets Philippines Facebook page. Akalain mo yan. Abay, or text 0908-719-1538. Akalain. Wow, ang bigat! Alam mo bang sino ang CEO nito? At saka President? Julius de Samburon. At saka si Casey Dirilo. Wow! Ang lupit mo! Ay, wala yung mga entrepreneur pala ito mga ito. Businessman. Pero dahil pag matamis parang nagtatako bakit payat ito? Ano? Nasa food business pero payat. Sana sinamahan mo na rin pampapurga. Okay, masarap nga. Anyway, bayan, ay oras po natin, alas 10 na nakawaga. Ito na. Arestado po ng NBI ang negosyanteng si Kenneth Dong. Nasabit po doon po sa 6.4 billion pesos na shabu shipment
Naaresto po siya ng NBI nung isang araw. Si Kenneth Dong ang sinasabi kasama ng Mark Taguba sa pagpapuslit ng 6.4 billion na shabu na nilagay sa magnetic lifter. Buti nga sa'yo. Arestado ito. Pero, sa aking pagsasaliksik itong Kenneth Dong Bayan, abay, inaanak pala sa kasal ito. Nina, Senador Kiko Pangilinan. Really? Senadora Risa Ontiveros. Senador Joel Villanueva. At Senador Subiri. medyo malakas po ito. At hindi natatakot. Ay, tatlong mabibigat ba naman na padrino? Mga senadores? 4. Aha. Yan. Ako. Senador Subiri, Ontiveros, Pangilinan, at Villanueva. Kaya pala, sabi ng mga kababayan, kaya pala malakas ang loob. May mga padrino sa Senado. Ay, subukan mo bumangga dyan. Kila mo? Kung hindi, kung hindi, bubungangaan ka ng Senadora Ontiveros. Papatawag ka ni Senador Pangilinan. Makikistong ka ni Senador Villanueva. Itong kaibigan ko, Senador Subiri. Taga Mindanao naman ito. Malayo. Anyway, bayan, ang punto de vista ko lamang dito. Pero alam nyo ba? Ay, nauna nang nagsabi ito, kanya-kanya na palusot ito mga ito. Si Senador Ontiveros, alam niyo raw, negosyante ito ng mga traktora. Si Pangilinan naman, ganon din, negosyante daw ito ng mga kung ano-ano negosyante. Ganon din si Villanueva. Sus Mariose. Kaya hindi raw nila alam ang background. Kaya pumayag daw sila na kunin sila ninong. Pwede nga. Anyway, alam mo ba napatawag na sa NBI itong si Dong? Pero pinakawalan lang. Siyempre, Ninong. Ninong, tulungan mo naman ako, Nong. Oh. Anyway, magpaliwanag. Kiko Pangilinan, sir. Senador Ontiveros, Villanueva, paliwanag. Magpaliwanag kayo, mga tiga Luzon kayo, oh. Yung sisi sa Subir, tiga Mindanao, pwede pa dahil napakalayo noon. Ang balita ko dyan, may kaibigan siya, na ibinulong sa kanya kung pwedeng nakiusap na magninong siya. So pumayag yung Subiri dahil pinakiusap ng kaibigan. Kaibigan niya na kaibigan itong si Dong. Ewan ko dito sa tatlong senador, sila Pangilinan, Villanueva at Ontiveros, kung paano nila nakilala ito. Ang sabi lang ni Ontiveros, kasi alam ko nagtitinda lang siya ng mga traktora, mga makinarya. Traktora, makinarya nga, laman siguro mga gulong shabu. Ganon din sa Pangilinan. Oy, mga Your Honor, need namin ang inyong explanation. Paano kayo na-connect dyan? Kaya pala lakas-lakas sa loob ng demonyo na ito magpapasok ng shabu. Kasi alam niya may connection siya dyan sa Senado. Oh, matagal na pala ito. Matagal na pala itong inaanak nila. Ngayon lang nagkabistuhan na maupo ang Duterte, nung maupo ang Pidea, nang maupo ang Aaron Aquino, nagkabistuhan. Ngayon lang nagkabistuhan. Kung hindi pa naupo ang Duterte, hindi pa naupo ang Aaron Aquino sa Pidea, hindi mabibisto. It's unfair. It's unfair. Mga drug lord na punyeta, may mga connect sa Senado. Magpaliwanag kayo, eh. Magaling lang kayo mag-imbita-imbita dyan sa Senado. Pag ibang tao, pero pag sarili ninyo. O bakit hindi nyo imbitahan ang sarili ninyo? Imbitahan, ibalik nyo si Dong doon. Ayun. Nako. Sus, ayun. Ha? Ganon? Saan mo nakita yan? Ayun. Ay, may usap-usapan daw, bayan. May bulong-bulungan.
tumulong daw ito kay Senadora Ontiveros noong 2013. Hindi ba talo si Ontiveros noong 2013? At noong 2016. Sabi po ni Senadora Ontiveros na meet niya raw si Kenneth Dong, ipinakilala sa kanya bilang isang negosyante ng mga timbangan. Baka timbangan naman ng shabu, Senadora. Anong timbangan yan? Hindi naman pwede siguro timbangan ng baboy. Ayun, inamin din ni Senadora Ontiveros na tumulong daw si Dong sa kanyang senatorial campaign. Ha? Patay tayo dyan. At tumulong din daw si Dong sa kanyang mga relief operation sa bagyong Yolanda. Tumulong daw sa Pinoy administration. Ayun, alam ko na. Aha. Ayun, nagtuturo na si Ontiveros. Noong 2013, kasama po ng mga kapwa ko senador gaya na Senator Subiri, Senator Kiko at Ralph Recto, naimbitahan pong magninong at ninang sa kanyang kasal. Kaya pare-pareho kaming nagulat nang mabanggit ang kanyang pangalan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. You make me laughing. Sige, baka may alam ka pa, Senadora, ituro mo pa. Hindi ba dyan kasama si Trillanes? Si Senador Drilon? Ay, isagad-sagad mo na. Ayun, kumanta na pala. Tumuga na si Senadora Ontiveros. Ito pong binabanggit ko, ito ay nasa dyaryo na ho ito, ha? At alam mo ba saan lumabas ito? Doon sa dyaryo ng mga dilawan. Kahit na ganun-ganun pala itong dyaryo na ito, dyaryo ng mga dilawan, maroon din pala magsulat. Ay, nako. Ay ngayon, para kang ginisa sa sarili mong mantika, Senador Ontiveros. Tumulong pala sa kampanya mo, ha? Tumulong daw, inamin niya. Inamin niya, at ito ay nailathala na ba? Hindi po ito fake news, hindi po gawa-gawa ni Erwin Tulfo ito. Mababasa niyo po ito sa Philippine Daily Inquirer. Last year. May kopya ako rito. Ito, ang gagawin mo. Hindi na pwedeng itanggi niya yan. Yan ang tinatawag Senadora Risa Gaba sa Bisaya. Yan ang tinatawag Senator Kiko Pangilinan Karma. Tira kayo ng tira sa gobyerno. Ngaw-ngaw kayo, ngaw-ngaw, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak. Ang Pangulo, mamamatay tao, bla bla bla, etc. etc. Puna kayo ng puna ng mukha ng ibang tao. Puna kayo ng puna ng mga kamalian ng ibang mga tao. Bago kayo magpuna sana, tignan ang mga pagbumukha ninyo sa salamin. Kung talaga ba talagang diretso kayo at malinis. O ngayon, yan ang sinasabing Gaba sa Bisaya, karma naman sa Ingles at Tagalog. Nakarma kayo. Pag nagsalita kasi kayo, akala nyo mga malilinis kayo. Yung palang inaanak ninyo sa kasal, drug lord. Tira kasi kayo ng tira, bunganga kayo ng bunganga, akala nyo kung sino kayo mga santong mga leche. Para pag bumanat kayo, akala nyo napakasama ng Pangulo, napakasama ng mga ganito, ng gobyerno. Bago nga kayo sa susunod magsalita, tignan pag bumukha ninyo magsalamin, 1, 2, 3 beses. May tinatago pala kayong sikreto, tira kayo ng tira. Imbestiga kayo ng imbestiga, banat kayo ng banat sa gobyerno, administrasyon. Pero sarili nyo ngayon, ba't ninyo banatan? Inaanak ninyo, drug lord. Kenneth Dong, arestado. Ano masasabi mo? Nagninang ka sa kasal. Nagninong si Pangilinan, si Villanueva. Tumulong sa kampanya mo pala nung 2013-2016 election. Diyos Mariosep. Kaya pala, nung nasa Senado last year, hindi nila tinanong yan Hindi, iniwasan nilang tanungin. Ang panay nagtanong dyan, si Pacquiao at saka itong si, anong pangalan nito, Gordon. Yun lang at saka Soto. Sila mga dilawan tahimik, nakaganito lang. Akala mo may mga sakit. Kaya pala. Kaya bakit ayaw imbestigahan ng mga ito, ayaw tanungin? Kasi pala, inaanak ninyo. Mga buisit kayo. Isa po sa alamin mo muna rin ang background. Teka muna.
Hindi naman ho yung basta-basta porket businessman ako. Paano kung businessman na siya? Kagaya nga nito. Kinuha ka ninang, okay na. Hindi rin ho, dapat alamin. Diba? Kagaya ako na, imbitahan ho ako ninong, tinatanong ko muna, lalo kung hindi ko kilala. Boss, pwede ka ba? Except pag inaanak ko, mga anak ng kaopisina ko, kilala ko. Pero kung hindi ko kilala, lalapit na sa akin, sir, pwede ba kitang gawing ninong? Lintik, baka mamaya gumagawa ka na ng shabu. Baka may factory. May factory po ako. Ay, okay. Yung pala, factory ng shabu. Wag ganon. And that is not an excuse and should not be an excuse by our government officials. Sus Mariusep. Anyway, nasa linya na po si Director General Aaron Aquino ng Philippine Drug Enforcement Agency. Magandang umaga po, Director General Aquino, sir. Sir? Good morning. Nako, tawagan niyo ulit. Baka mobile si General. Oo. Tanungin ko lamang kung ano ang significance nito. Kenneth Dong na naaresto na ng mga otoridad. Malaki ba ang may tutulong nito sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga? Lalo pat itong Kenneth Dong na ito pala ay mga, Diyos ko po, mga padrino. Hindi naman padrino, kundi mga ninong, mga senador. Baka may mga ninong-ninong din ito ng mga general. Magkaalaman na tayo. Dapat iimbestigahan ito. Sino pa ba ang mga ipinagmamalaki mo na nasa linya na po si Director General Aaron Aquino ng PIDEA. Magandang umaga po, General Aquino, sir. Magandang umaga sa Erwin. Sir, ano pong significance nitong pagkahuli kay Kenneth Dong? Will this help in a big way sa kampanya ng gobyerno, lalo na ng PIDEA against dangerous drugs, sir? Magandang senyales na dapat talaga, Erwin, nahuhuli natin yung napapaila natin ng kaso. Kasi kung pinapaila natin lang ng kaso at hindi sila nahuhuli, patuloy nilang gagawin yung kanilang mga illegal na aktibidad. Katulad nito ni Kenneth Dong na kudos nga pala sa Anti-Organized Transnational Crime Division ng NBI. At nahuli nila ito. Kasi hanggang ngayon sa tingin natin na patuloy pa rin na gumagawa ng kalokohan ito si Kenneth Dong. Nako! So, mabuti na lang at yung mga ganitong tao na ito ay nahuhuli natin at dapat lang talaga pagdusahan nila yung mga ginagawa nilang illegal. Ito ba, sir, mo-monitor nyo itong si Kenneth Dong kasi may mga balita tayo at base sa aking research team, ito pala ay may mga ninong na mga mambabatas, lalo na po na sa liberal, sina Pangilinan, Ontiveros, sila Villanueva at Senator Subiri, mga ninong ito, baka may mga ninong pa ito na mga general, baka ikako, baka lang naman, tawagan niya yung kanyang mga ninong at matulungan siya, General. Ay, wag nilang gagawin yon. Natutulungan nila ang isang tao na dapat magdusa sa kanyang ginawa. Yun ang problema, no? Dapat pag tayo nakikipag-relate sa mga tao, dapat alamin natin kung ano ang pagkataon muna nito at alam naman natin na nasangkot ito sa 6.4 billion na pag-smuggle ng droga tapos gagawin mo ninong o gagawin mo kaibigan. So dapat alamin din natin kung sino yung mga dapat nating kaibiganin at magkaroon ng relasyon para hindi rin tayo mapahamak pandandulo. So itong 6.4 billion na shabu shipment, sir, ito po ba ay maaring masabi na ninyo kayo mismo na solved na po ito at na natukoy na ninyo sino ang mga nasa likod nito with the arrest of Kenneth Dong, sir? Well, basing dun sa parameters ng solved na kaso, well, masasabing nang na-solve ito kasi ang definition naman ng solved na kaso is napaila mo na kaso, na-identified yung suspect at nahuli mo ang isa sa mga suspects o respondents doon sa kaso na ito. Since nakahuli naman na tayo ng NBI, so we will consider this as solved. Pero hindi ibig sabihin no na we will put our arms down, but rather dapat hulihin pa natin yung 10 others na dapat hulihin na napaila ng kaso. Panghuli na lamang, General Aquino, ito po ba susundan po ninyo hanggang sa
maghimas ng bakal na rehas itong si Kenneth Dong at masintensyahan kasi baka naman ay ma-whitewash. Ika nga, alam mo naman may mga connect pala ito in high places. General Aquino, babantayan po ba ito ng PIDEA yung kaso nito? Well, kami nag-file ng kaso na ito. May pinalang din kami kaso kay Kenneth Dong, kaya talagang dapat bantayan ito. Yun ang minsan na nagiging problema. Hindi lang naman na may problema ang tauhan natin sa PIDEA, katulad sa PNP o NBI. Diyan sa judiciary, marami rin problema eh. Marami rin na ina-acquit yung mga kaso, katulad ng mga katamihan naming ipinail ng PIDEA na kaso. Yung sa di ba yung reyna ng Shabu doon sa Mindanao, sa Cagayan de Oro na pinakawalan, General? Naalala ko yun. Yes, na ano yun, sa Cagayan de Oro na-dismiss yung kaso. Maraming mga technicality na sinabi yung judge doon, and hopefully magpapile din kami ng motion for certiorari at meron pa yung katulad yan sina Mark Fernandez, na-dismiss din yan, pati yung kina Yuyuklay, yung anak niya si Dayan Uy, na-dismiss din. So ang naging rason lagi is chain of custody. Sir, anong reaksyon ng Pangulo dito with all this? Very frustrating. Ngayon nalalaman natin and through you na maraming nadidismiss na kaso laban sa mga drug lord, dinidismiss na mga judges natin. Ano ang reaksyon po? Alam ko po, very frustrating ito, yung pinagpagura ninyo ng mga tao niya, intelligence work gathering, suddenly, i-dismiss lang basta-basta. Ano naman ang reaksyon po ng Pangulo pag nalalaman niya mga ganito? Is he also frustrated, sir? Definitely, Erwin, yung hindi niya nalalaman ng Presidente kung gaano kahirap ng law enforcers para mahuli at maipile ang kaso na ito at i-monitor, hindi niya naalala kung ano nangyayari doon. Pero somehow ang Presidente napoprostrate sa mga nangyayari na ito. At alam niya ito nangyayari na ito. At sabi ko nga sa amin, sa mga law enforcers, parang nakakalungkot. Loss of money, loss of effort, loss of everything. Tapos eventually, i-dismiss lang dahil sasabihin lang sa amin na because of some technicalities, kaya ganon. Continuous naman ang pag-aaral natin dyan na Erwin, yung training natin para ma-enhance yung operational capability ng mga ahente natin para hindi na paulit-ulit na ginagawa ng ating mga kapulisan o mga ahente ng PIDEA para lang i-dismiss ang kaso. Kaya lang, somehow, yung mga ibang sa judiciary nga, medyo gumagawa ng paraan para lang ng ma-dismiss kahit nga katulad ni kay Dayan Uy, sabi niya, yung 2 kilos daw, ipinilant daw ng PIDEA. Kaya dinismiss ang kaso, tapos hindi daw valid yung warrant of search warrant namin. So minsan talagang hindi mo maintindihan kung bakit nagkakaganon yung resolution nung kaso. Talagang nakaka-frustrate at nakakalungkot. Anyway, General Aquino, I know how you feel, sir. We are one with you at ang buong sambayanan. Kaya siguro, yung sambayanan, pag nakikita ho yung mga reaksyon, may mga namamatay sa encounter, pinipikit na lang siguro ng mga kababayan natin and agree with the PNP na nanlaban ito mga ito. But nevertheless, I know kayo, meron kayong procedure na sinusunod. Maraming salamat po, General Aaron Aquino. We will be calling you from time to time and good luck po. And you guys are doing a wonderful job dyan po sa PIDEA. Thank you, sir. Salamat, Erwin. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ay, yung bayan, yun ang problema. Narinig ninyo mismo sa hepe ng PIDEA na didismiss ang kaso pagdating na sa korte. O tingnan mo yung anak ni Yuyuklay. 2 kilo ng shabu. Plinanting daw ng PIDEA. My goodness. Yung drug queen sa Cagayan de Oro. Mali daw yung search warrant. Kasi yung search warrant, sabi, nasa loob ng bahay. Yung shabu nakalagay sa ilalim ng kama. Kasi daw nakalagay doon sa aparador. Kalukan! Ganon yung mga technicality na nasundan ko yun Kinestyon ng abogado nung drug queen ng Cagayan de Oro. Saan yung sa kwarto mo? Okay, ano nakalagay niya specific sa aparador? Saan nakuha ng PIDEA? Sa ilalim ng kama. Hindi. Hindi. Technicality. Kahit nasa isang kwarto. Kasi ang sinabi raw nung kumuha ng search warrant, saan, kasi specific yan saan nakalagay yung shabu? Sabi nung asset, doon po sa aparador. Sa tukador. PIDEA, saan mo nakuha? Sa ilalim po ng kama.
Lukon! Sabi naman ng attorney na PDEA, paano, Your Honor, kung kinuha niya doon, kasi tinitimbang niya, biglang dumating PDEA, tinulak sila ng kama. Hindi! Ang sabi mo sa aparador, may nakita ka ba sa aparador? Wala po Pero nandito po sa lalim ng kama. Hindi! Dismiss! Case dismiss! Ganon ba yan? Ganon ka-frustrating ang batas dito sa ating bayan. Saan mo nakita? Sa aparador. PDEA, saan mo nahuli? Sa ilalim ng kama. Pero sa isang kwarto lang. The same room. Diyan po nadidismiss. Tama po si General. Kaya itong kaya Kenneth Dong, ako'y hindi magtataka bayan. Pag ito'y pinakawalan, nako, mayaman na, may pera na, may padrino pa, may mga ninong pa. Hindi malayong mangyari na madidismiss din ang kaso nito. Pustahan tayo. It's unfair! It's unfair! Pupusta ako. Pupusta ako na madidismiss lang ang kaso nito. Pustahan. May pera na. May mga connect pa. Imposible. Itaga nyo sa bato. Kung hindi madidismiss ang kaso niyan. Oras po natin, alas 10:49 ng umaga. Sandali lang po, sandali lang. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Mga problema,